Tiniyak ng Bureau of Customs ang pagpapatupad ng hakbangin upang tumaas pa ang koleksyon ng ahensya. Ito'y matapos mabigo ang ilang distrito ng ahensya na maabot ang kanilang target na koleksyon. Si Noel Perfecto para sa detalye. Matapos na aminin na medyo may kataasan ng 31% na itinaas na sa nakaraang taong actual target collections na 347 billion pesos, sinabi ni Commissioner Rufy Biazon, kinakailangan maghigpit na ito ng ilang mga lituntunin sa Bureau of Customs, partikular ang collection effort ng mga district collectors na hindi nakakaabot sa kanilang monthly targets. Una, kailangan siyempre ipaliwanag nila yung basis ng performance nila. Kung sila ay nag-shortfall, bakit nagkakaroon ng shortfall? Kasi baka kinakailangan natin magkaroon ng pag-aaral kung paano namin dinidistribute yung target ng ahensya. Kasi may mga puerto na nakakamit at lumalampas pa doon sa target at mayroong iba na medyo madalas silang hindi nakakaabot sa target. Ayon kay Commissioner Biazon, medyo magiging matindi ang pagbabagong ito, pero kinakailangan gawin para manumbalik ang sigla ng ahensya, lalo na sa pangongolekta ng tamang buwis para sa kaban ng bayan. 4 na malalaking collection targets ang hindi na naman nakaabot sa kanilang target collection para sa buwan ng Oktubre. Ito ang Port of Manila na may 1.5 billion pesos deficit, Manila International Container Port na may 1.16 billion pesos shortfall, Port of Batangas na mayroong 0.17 billion pesos ang bagsak, at ang NAIA Port na short ng 141 million pesos. I always reserve that power na ilipat sila kung sa ibang pwesto. Basta ang importante, meron akong basehan kung paano ko gagawin yun at bakit ko gagawin. Ayon kay Commissioner Biazon, medyo magiging matindi ang pagbabagong ito, pero kinakailangan gawin para manumbalik ang sigla ng ahensya, lalo na sa pangongolekta ng tamang buwis para sa kaban ng bayan. 4 na malalaking collection targets ang hindi na naman sa kanilang target collection para sa buwan ng Oktubre. Ito ang Port of Manila na may 1.5 billion pesos deficit, Manila International Container Port na may 1.16 billion pesos shortfall, Port of Batangas na mayroong 0.17 billion pesos ang bagsak, at ang NAIA Port na short ng 141 million pesos. Tiniyak rin ni Biazon na makatutulong ang paghihigpit sa pagresolba sa lahat ng klase ng katiwalian sa loob at labas ng adwana at tuluyan na mababawasan kundi man malimitahan ang korupsyon sa Bureau. Kasama rin sa pagbabago ang koordinasyon ng customs sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng PIDEA kontra droga sa mga puerto ng bansa. Inaasahan na makatutulong ito na malaki para sa adwana. We also consider, lalo na yung operationalizing yung ibang efforts namin to catch smuggled drugs. Tapos yung coordination on specific cases para lang na mahuli yung mga nasa likuran nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.